Ngayon po, titingnan po natin ay love understands. No, ang pag-ibig, ito ay umuunawa. Kung gusto nating matutunan ang pagpapakita ng pag-ibig, kailangan tingnan natin ito sa Diyos. Because God Himself is love. No po, hindi sinabi sa Bible na God is the God of love. Hindi po. Ang sabi doon, God is love. So God Himself ay love. Ang Diyos mismo ay pag-ibig. So kung meron tayong gustong matutunan kung paano umibig, hindi ito kay Papa Jack. No, hindi ito sa mga DJ sa radyo. No, hindi ito kay Joe Damango, kung naabutan niyo po si Joe Damango. No, hindi ito sa mga love guru. Kung gusto mong matutunan ng pag-ibig, you can learn it from God. And in God's Word, it says, 1 Corinthians 13:5, ang pag-ibig ay hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim sa kapwa. Hindi magagalitin. So, dito pa lamang, alam nyo na kung saan iikot ang topic natin. Tungkol po ito sa galit. No? Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay tungkol sa pagiging magagalitin. Kasi ang pag-ibig ay hindi magagalitin. At kung ikaw ay hindi magagalitin, ikaw ay maunawain. Tama. Kung hindi ka basta-basta nagagalit, ibig sabihin, naunawaan mo yung mga tao sa paligid mo. No po? Kaso ang problema, lahat tayo ay dumarating sa point na tayo ay nagiging magagalitin. Tama. Sino po ba dito ang hindi nagalit kahit minsan? Subukan nyo magtaas ng kamay. Makikita nyo galit ko. Kaya lahat tayo ay nakaranas na ng galit. No po? Pero sabi sa Biblia, ang pag-ibig ay hindi magagalitin. Yan, bakit ba ang isang tao ay nagiging magagalitin? O halimbawa, bakit ba mas magagalitin ako kaysa sa'yo? Bakit yung level ng anger natin ay magkakaiba? Ano ang nagkukos sa isang tao? Bakit siya nagiging magagalitin? Noong unang-una dito, ting genes, DNA, and nurture. Itong tatlong to ay may kinalaman sa iyong pagkapanganak. Mula pa pagkasanggol mo at kung paano ka lumaki. Yung DNA, yung genes na nananalaytay sa katawan mo at kung paano ka lumaki, ito minsan ay nagkukos kung bakit ka magagalitin. Halimbawa po, pinalaki ka sa mura. No, lumaki ka na nakikita mo yung mga magulang mo na lagi na lamang nag-aaway. No po, lumaki ka na puro put down ang nadidinig mo. Definitely, paglaki mo, magagalitin ka. So, ito po ay may kinailaman sa environment nung kinalakihan mo. Po, may kinalaman to. Ano bang environment? Saan environment ka ba lumaki? And now, kung kayo po ay may anak na maliit, ano bang environment yung kine-create mo sa kanilang kinakalakihan? Kasi responsibility po natin yun. Bakit nagiging magagalitin ng isang tao? Pangalawa, deep-seated hurt. Ito yung mga unresolved na resentment, yung mga unfair treatment na hindi na-resolve. Ito yun. Ito yung mga abuses na ginawa sa'yo, verbally and physically. Yung sasabihin sa'yo ng nanay mo, ngayong may anak ka na at yung apo niya, wag mong papaluin yung apo ko. Kabata-bata pa. Pero ikaw, nung bata, talaga naman, binabaliktad ka, hinahagupit ka ng maigi. Tapos ngayon sasabihin mo, wag paluin. Ano, mapagmahal ka ngayon? Ito yung mga abuses, ito yung mga unfair treatment, ito yung mga naranasan mo na hindi na-resolve. So nagkukos ito ng matinding sakit sa iyong kalooban, at kapag ikaw ay nasaling, boom! Galit agad. Kapag ka mayroong isang senaryo na na-touch ang ego mo, sasabog ka kagad. Kasi mayroong mga unresolved. Sabihin nyo nga po unresolved. Ito po mahirap niyan. Kung halimbawa, ang taong iyong nakagalit o yung nag-abuse sa'yo, buhay pa, pwede pang ma-resolve. Tama. Pero paano kung patay na? Whereas, maraming pagkakataon na nangyayari yon. No, na yung nakakos sa'yo ng matinding sakit ay wala na. It could be your lolo, it could be your lola, uncle. Ano po?
So dito nang gagaling yung galit na meron tayo, na ine-express natin sa ibang tao. Dito yun. Kaya minsan magugulat ka natapakan mo lang yung paa, pero buong pagkatao mo na yung nilait niya sa galit. Alam mo yun, nasanggi mo lang ng kapraso, pero ang inuungkat niyang galit ay yung ginawa mo pa noong unang panahon. Kasi, malalim ang pinag-uugatan. Malalim yung pinanggagalingan. Ano po, in a millennial term, malalim ang hugot sa buhay. Ano po? Nagigets niyo po? Ano pa? Ano pang pinagmumulan ng galit? Frustration and exasperation. Halimbawa, yung gustong-gusto mong mag-asawa, hindi ka makapag-asawa. Lahat na ng tropa mo may asawa, ikaw na lang wala. Tapos magayakag ng hangout, pag-uusapan, buhay may asawa, ba't ka paniyaya? Di ba? No, exasperation. No, gustong-gusto mo magkaanak, hindi ka magkaanak. Ito po yung mga expectation mo na hindi nami-meet. Whether na mga pangyayari sa buhay or whether ng taong inaasahan mo na mag-meet ng expectation mo. No, po, ito yung mga expectation natin sa buhay na hindi nangyayari. Hindi siya nangyayari. Ano pa ang pwedeng panggalingan ng galit mo? Health issue. Yung ikaw ay depressed, minsan kasi, hindi natin nararamdaman kagad na tayo depressed eh. Pero kapag ikaw ay depressed, mabilis kang magalit. Mabilis kang mag-worry. Anong worry? Kakambal yan ng pagiging magagalitin. Kapag ikaw ay nag-aalala, tiyak na magagalitin ka. Alam niyo po, kwento ko po sa inyo, meron ba akong kapamilya dito? Ano po, i-chismis ko po sa inyo ang nanay ko. Pero ang nanay ko po ay na kay Lord na. So, ayan, ang nanay ko po ay, siyempre, ang tatay ko po ay OFW. So, ang nanay ko po, siya po ay nagiging magagalitin. Lalo na kapag ka ang petsa ay 27, 28, 29, 30. Yan. Kaya pagka siya ay sobrang galit na, yung umagang-umaga, nagigising kami sa sigaw niya, biglang mapapansin na ang tamad bigla namin, o kaya bigla na lang mapapansin na kung ano man yung nasa bahay na makakairita sa kanya, at kami mapapagbuntanan. Kami ng kuya ko, o yung kuya ko, sasabihin niya, checkin mo nga kung anong date na. Pag mga 27 na, kaya. Kasi wala pa eh. Wala pa yung magtatanggal ng galit. No, pecha de peligro. No, nag-aalala siya kung paano niya papakainin ang 7 anak. Paano papapasukin sa school ang 7 anak. Kaya kapag hindi niya alam kung paano ang gagawin, nagiging magagalitin siya. And most of us, kapag tayo ay nag-aalala, yun po yung time na tayo ay nagiging magagalitin. Ano pa po? Exhaustion. Ito yung sobrang kapaguran. Pagod ka na. Yung sobrang pagod mo sa trabaho o sa mga ginagawa mo. O minsan naman, wala kang trabaho. Sobrang pagod mo sa pag-iisip. Ayan. Kaya konting saling lang. Hindi ka naman, alam mo yung, naranasan nyo ba yung manonood ka ng TV pero hindi ka talaga nanonood kasi takbo yung isip mo. Pag nilipat, galit ka. Hindi nagpapahinga yung utak mo eh. Hindi nagpapahinga yung katawan mo. It could be sa work. It could be sa pag-iisip mo. No? Hindi ko alam. But I know for sure na naranasan natin yung kapaguran. At ito ang nagkukos sa atin kung bakit tayo nagagalit. Ano po, kung bakit tayo nagiging magagalitin. Now, ang pagiging magagalitin, ito ay isang karakter o karanasan ng tao na hindi mo naman gusto, pero yun yung nangyari. No, yun yung naging ikaw. No, sino ba dito ang gustong maging magagalitin? Sige po, taas ang kamay. Wala naman dito yung gustong lagi ka na lang galit. Lagi na lang boiling point yung dugo mo. Yung pag nilagyan ng itlog malalaga. No? Hindi naman natin gusto na tayo ay lagi na lang galit. No? But the thing is, kung hindi natin makukontrol yung ating galit, yung galit ang kukontrol sa atin. If we cannot control our anger, then anger will control us. Tama po. Tingnan niyo po.
To be quite frankly, no po, a lot of people sa ating panahon ngayon ay being controlled ng galit. No, makikita natin yan sa mga social media, sa mga balita. No, ilang tao na yung nag-viral, no, at nasira yung reputasyon dahil hindi niya na-control yung kanyang galit. No, hindi niya na-control. Tinutukan, kinasahan ng baril ang isang biker, dati siyang pulis o pulis siya. Nasira yung kanyang reputasyon dahil hindi niya na-control yung galit. Tapos nung nahimasmasan, ano sasabihin? Hindi ko na po maalala, Your Honor. Ilang beses sa atin nangyari to, na yung sa sobrang galit mo, nung nahimasmasan ka, nagawa ko yun. Hala, nasabi ko yun, sorry, hindi ko minimin. Hindi ko na maalala, Your Honor. Di ba? Tayo ay kontrolado ng galit. Or may pagkakataon, I'm not saying na lagi naman, ano? May mga pagkakataon na tayo ay kontrolado ng galit. Ito pa po ang nakakatawa. Maaaring isa tayo dun sa mga taong controlled talaga ng galit and hindi mo yun malalaman. Kasi alam nyo, yung mga taong controlled ng galit, ang tingin nila sa sarili nila, sila yung pinakakalmadong tao sa lahat. Nakakagulat, no? Sila na yung, alam na ng lahat ng tao na ikaw magagalitin, ang tingin mo pa rin sa sarili mo, ikaw ay kalmado. Ano po? Actually, I think nung Saturday or nung isang araw, ako iniisip ko talaga, hindi ako magagalitin. Pero merong isang staff ang nagsabi sa akin na magagalitin ako. Nagalit ako. Tinignan ko yung scenario and, nga, possible na magagalitin nga ako. Pero hindi ko alam kasi feeling ko, ako yung jolly person, so matagal akong magalit, pero magagalitin pala ako. Yung pala yung tingin niya. And it's possible. Ano po? Because ang mundo natin ngayon ay, the world is angrier today than ever before. Ang mundo natin ay mas galit ngayon kesa noon than ever before. Ano po? Tingnan niyo po, according to survey, ito po ay, titingnan natin na kung gaano katindi yung nagagawa ng galit sa mga tao, sa mundo ngayon. According to survey, ito po ay tinake na survey noong January 6, 2024. So this year lang, na 64 ng mga young people, ages 14 to 21 years old, ang nakaka-experience ng uncontrolled anger. Ano po? Uncontrolled, ito yung mga nagwawala, yung mga kailangan dalawang tao ang humawak para lang mapigilan sa pagwawala, ito yung mga nagtatantram sa mall, na gumagawa ng eksena, nakakahiya. No? 64% of young people ay nakaka-experience ng uncontrolled anger. 66% ng road fatalities caused by road rage. Yung mga aksidente sa kalsada, 66% nun, ang nag-cause nun ay road rage, galit. Imagine, 34% lamang yung ang nag-cause ay walang preno o kaya dumulas ang gulong. Ang malaking percent ng aksidente sa kalye ay dahil sa galit ng mga driver. Imagine that. Kung merong isang daang aksidenteng naganap dito, 66 nun dahil galit ang tao. So, gusto ko pang i-remind yung mga motorista dyan, yung mga nakaka-four wheels dyan, mga nakamotor, mga naka-e-bike. Please. Kung iniisip mong kalmado ka, good for you. Pero remember this, 66% ng kasama mo sa kalsada ay mainit ang ulo. So, kung kayo po ay nasa kalye, most of your time, for your own safety, mag-ingat po kayo. Kung wala ka naman planong tumakbo ng matulin, please lang huwag ka na sa fast lane. Dahil hindi mo alam, pwedeng kalmado ka, baka yung nasa likod mo mainit ang ulo. So mag-give way na kayo for your own safety. Imagine that, 66%. Minsan iisipin natin, baka kaya na-aksidente yan, walang preno. Hindi. Mainit ang ulo niya, nadamay pa yung pasahero. Imagine that. Ano pa?
50% increase. Kapag ka ikaw ay galit, tinataas ito yung increase of stroke and heart attack ng 50%. Wala naman akong heart attack. Yes, pero may galit ka. Wala naman akong heart problem, wala naman akong problema sa stroke, ganun, wala naman akong any medical issue. Pero kung may galit ka sa puso mo, you have a 50% chance na maatake sa puso. How serious is that? You can be healthy, pero kapag nagalit ka, meron kang 50% chance na atakehin sa puso. Alam po, itong survey na to ay very alarming. Ano po? Kasi dito makikita natin na anger can be a serious issue for people of all ages. Ano po? Ang anger ay issue ng mga tao sa lahat ng edad. Simula na matuto ka magalit. No, hindi to delikado lang sa matatanda. Oh, wag na magalit. Ang BP mo tumataas. Wag ka na magalit. Iiwan mo na lang yan sa mga bata. Hayaan mo na sila magtalo-talo. No. Ito ay issue ng tao ng lahat ng edad. Even you are 14 years old, 13 years old, if you cannot handle, if you cannot control anger, anger will control you. Nakikita niyo po? No po, kung hindi natin matututunan yung anger management na tinuturo sa atin ng Diyos sa magiging epekto nito sa ating buhay, marami na po. Unang-una, mawawalan kayo ng business deal o trabaho. Sige nga, sino ba dito ang gustong makipagnegosyo or bumili na lang? Bumili na lang sa isang tindahan na ang tindera ay sigaw na lang ng sigaw. Yeah? Ate, meron, wala! Gusto mo bang bumili doon? Babalik ka pa ba doon? Meron po kayo, wala! Diba? Kapag ikaw ay magigilitin, kapag hindi mo controlled yung galit mo, yung kinabubuhay mo ay maapektuhan. Alam niyo po, ako po ay, from my previous job, nag-resign ako kasi ang boss ko lagi na lang galit. Parang okay sa akin yung trabaho ko, kaya ko siyang i-handle. Pero kada kausap ko siya, kasi overseas, parang BPO setup eh. Nasa ibang bansa siya, nandito ako sa Pilipinas, so tatawag lang siya. Pagtawag niya, wala nang good morning. Sigaw agad. Siyempre, nakaka-demoralize yun. Nakakababa ng pagkatao yun. No? Kaya parang ako, ayoko makipag-deal sa taong to. Hahanap na lang ako ng ibang trabaho. And tayo, kung tayo ay nagtatrabaho o nagninegosyo, kung ikaw ay laging galit, maapektuhan ito yon. Unang-una, walang makikipag-deal sa'yo, walang bibili sa'yo. No? Yung mag-aalo ka pa lang, bibilhin niyo to, itatapon ko to. Galit ka na kagad. Sino bibili sa'yo? Di ba? O kaya naman kahit hindi ko yung boss, kung lagi kang galit, mataas pa ang boses mo dun sa boss. Bakit ako late? Ikaw pa yung galit. Ikaw na nga yung late. Bakit ngayon lang ako? Maapektuhan ito yon. No, health issue. Kaya na pinakita na natin na ang health issue ay apektado ng galit. May isa tayong buhay na patotoo. Si Pastor Jesse na bypass 4 na ugat. Wag po kayong sabi nyo, pinuput down si Pastor Jesse. May consent po to. Siya po may sabing i-example ko siya. Baka mamaya kayo pa yung magalit. Si Pastor Jesse, ang tanong sa kanya, ano ba yung sama ng loob na kinikimkim mo? At 4 na ugat ang kailangang operahan sa'yo. Di ba ang kailangang i-bypass? Nakaka-apekto to sa ating kalusugan. Ano pa? Ito malungkot. Dahil sa galit mo, pwede kang makulong. Ilan na nasaksihan natin? Ilan na yung mga nag-viral videos? No? Dahil lamang sa hindi niya kontroladong galit, papatayin niya yung mag-ina. Di ba? How cruel. Dahil lamang hindi niya nakontrol yung galit, tingin niya dapat siyang pumatay.
ikaw, kapag nagagalit ka, tingin mo karapatan mong manakit? Ano po? Kaya kailangan nating matutunan kasi kapag ang galit ay hindi natin nakontrol, wawasakin ito yung ating relasyon sa isa't isa. Tignan niyo po, ang ibang kasalanan, halimbawa, lust, halimbawa, pride, halimbawa ay greed, yung pagiging greed. No po, itong mga gantong uri ng emosyon, no, bitterness, unforgiveness, itong mga gantong uri ng negative emotion, ang sinasaktan nito, ikaw. Tama. Ikaw naman yung nadadamage nun eh. Pero iba ang galit. Ang galit, kalimitan, ang sinasaktan nito, yung mahal mo sa buhay. Bago mo ma-realize na nasaktan mo siya, di ba? Nagawa na yung damage has been done. Nasabi mo na yung masasakit na salita, napalo mo na yung anak mo, nabatukan mo na yung kapatid mo, nasampal mo na yung asawa mo. Bago mo ma-realize, hala, nasaktan pala kita. Sorry. Damage has been done. Ang anger, sinasaktan nito yung mga mahal mo sa buhay. Ang isa sa mga bunga, kapag hindi natin na-handle ang anger ng tama, wawasakin ito yung relationship mo. Wawasakin ito ang pamilya mo. Wawasakin ito ang church. If anger cannot be handled according to what God wants us to handle anger, mawawasak nito even yung church. Hindi ka naman kinakain lamang ng anger. Sinasaktan nito yung nasa paligid mo. Kaya ngayong araw, titingnan natin, paano ba natin i-manage itong galit? Ano po? Agree po ba kayo sa akin na ang galit ay isang seryosong issue na kailangan natin i-address? Agree po ba kayo? Taas po ang kamay ng agree po sa akin. Yung hindi, kagalit ko na po kayo. Sino po ba dito ang hindi pa nagalit ni minsan? Taas po ang kamay. Papatuyaan po natin ang estatwa sa labas. At lahat ng papasok sa church kailangan lumuhod sa kanya. Napaka-imposible na tayo ay hindi nagalit. Lahat tayo nakaranasan ng galit. Pero bago po natin ma-handle ng tama ang galit, atin po munang unawain ano ba ang galit. Kasi meron po tayong mga maling misconception about anger. So, tingnan po natin, what is truth about anger? Ayan. Truth about anger is not necessarily bad. Ang galit ay hindi naman talaga siya masama. Nagigets niyo po? Ang galit ito ay hindi naman talaga siya masama. May mga pagkakataon na ang kailangan mong, ang tamang response na dapat mong gawin sa isang sitwasyon ay magalit. May mga pagkakataon na ganun. Halimbawa, ang anak mo, binigyan mo ng 30,000 pang tuition, ay iba ang ginawa. Nag-mall. Siyempre, hindi mo sasabihin na, okay lang yan anak, bigyan na lang ulit kita ng isa pang ng 30,000 pa. Tama na magalit ka. Yun yung tama mong gawin. Yun yung tama mong ipakita na galit ka sa ginawa niya. May mga pagkakataon na galit lang yung tamang response na pwede mong ipakita. Halimbawa, ang church na to ay winawasak ng mga taong hindi naman natin kasama. At marami po yan. Marami po kayo madidinig dyan. Hindi po natin pinoprotektahan yung religion, o yung tao, o si Pastor Jesse. Sabi nga ni Pastor Jesse, magsalita ka na ng against sa akin, wag lang against sa church ng Diyos. Siyempre, hindi mo sasabihin, hindi mo kasi alam ang nangyayari. Hindi. Tama na magalit ka. Ang galit ay is not necessarily bad. In fact, ang anger ay part ito ng nature ng Diyos. Maraming beses sinabi sa Old Testament na ang Diyos ay nagalit. So kung ang galit ay masama, ibig sabihin, hindi perfect ang Diyos kasi nagalit siya. Ang galit ay hindi masama. Even Jesus himself
nung time ng kanyang ministry, siya ay nagalit. Di po, may pagkakataon na may mga batang lumalapit kay Jesus at sinasaway ng mga alagad. Sabi sa Mark 10:14, sabi dito, nagalit si Jesus. So kung ang galit ay masama, edi hindi na perfect si Jesus. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, pabayaan niyo lumapit sa akin ang mga bata, huwag niyo silang sawayin sapagkat sa mga katulad nila, naghahari ang Diyos. No, ito ang anger ay part ng nature ng Diyos. Even Jesus, nagalit siya. Ito pa po, even the Bible don't say do not angry. Wala naman sinabi sa Biblia na huwag kang magalit. Wala po. Ang sabi sa Bible, be angry and do not sin. Sa Tagalog, kung magagalit man kayo, iwasan niyong kayo'y magkasala. So, ang galit is not necessarily a sin. Hindi siya kasalanan. No, sabi diyan, agad niyong pawiin sa kalooban ng galit, huwag niyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. No, paano ba natin binibigyan ng pagkakataon ng dyablo? Kapag ang galit ay pinagtagal mo sa iyong puso. Sabi diyan, agad ninyong pawiin sa kalooban ng galit. So kapag pinagtagal mo, binibigyan mo ng pagkakataon ang dyablo. No? Kapag sa galit mo ay umiisip ka ng gumanti, which is very normal. No? Very normal sa atin na kapag tayo nagalit, gusto natin gumanti. No? Overreaction, kapag yung sinabihan ka lang, ang reaction mo, sobra-sobra na. Dinamay mo na yung nanay, yung tatay, yung ilong, dinamay mo na lahat. OA ka na masyado sa reaction mo. And that is not good. Ano po? Kapag ikaw ay driven ng galit, yun, masama na yun. Halimbawa, galit ka sa isang tao, nadinig mo yung pangalan niya, wala kang ibang maiisip na positive, puro negative lang. You are driven by anger. No? Kapag ang isang tao, either pwedeng kapatid mo, kaibigan mo, kasama mo sa trabaho, kamang gagawa mo sa church, nadinig mo, ang maiisip mo kagad kapulaan, ang maiisip mo kagad negative things, then you're being driven by anger. Naalala ko po dati sa bayan ng Naik, hindi ko alam kung natatandaan niyo po yun, meron din isang homeless na mama na kapag sinigawan mo ng Marcos, magagalit talaga siya. Magmumura siya na magmumura, sasabihin niya na walang kwenta ang Marcos. Gusto mo sanang tanungin, bakit po ba kayo galit kay Marcos? Pero pag nadinig niya yung Marcos, galit na siya. So hindi mo na siya makakausap. Hindi mo siya matatanong. Ewan ko natatandaan niyo po yun o nakita niyo po yun. Merong isa dong homeless dati na ganun. Now, driven by anger. Parang push button. Kapag nakita mo to, wala pang ginagawa, kumukulo na ang dugo mo. No, minsan papasok ka sa office, meron ka doon katrabaho na, wag sana siyang bumungad sa akin. Sira ang araw ko pagka siya nakita ko. Di ba? Wala pang ginagawa sa'yo. Di ba? Binigyan ka ng cake, peace offering. Dahil galit ka, pupulaan mo pati cake. Di ba? You are driven by galit. No? Kapag ka ikaw ay driven ng galit, gusto mo, yung taong kagalit mo, lahat ng tao galit din sa kanya. Tama. Kaya ang gagawin mo sa kwentuhan, kukwento mo lahat ng masasama ng taong yon para makakuha ng simpatya. No? Kapag ka ikaw ay driven ng galit, papaulit-ulitin mo yung senaryo sa utak mo. Itong ginawa sa akin yan. Makakaganti rin ako sa'yo. Balang araw, makakaganti rin ako sa'yo. No? Yung papaulit-ulitin mo, ito ginawa mo sa akin, ganito gagawin ko sa'yo. Magkaroon lang ako ng pagkakataon. Ito gagawin ko sa'yo. No, gusto natin gumante. Yun yung mga driven ka ng galit. But anger is not necessarily a sin. Mga kapatid, pakinggan niyo po ito. Hindi kasalanan ang magalit. Ang manatiling galit ang kasalanan.
Gaano ka nakatagal na galit? Sa kapitbahay mo, sa uncle mo, gaano ka nakatagal na galit? Sa lolo mo, sa in-laws mo, sa biyenan mo, gaano ka nakatagal na galit? Sa anak mo, sa nanay mo, sa tatay mo, sa asawa mo, gaano na? Dahil ang galit hindi kasalanan. Pero yung manatili kang galit, yun ang kasalanan. Kung paano natin ine-express yung galit, yun yung nagpapasama. Pero titingnan natin, paano ba kalimitan ine-express ng tao yung galit at titingnan natin, paano ba ine-express ng Panginoong Yesus yung kanyang galit? So tingnan po natin tong video na to. Excuse me. The least you can do is say you're sorry, lady. You don't have to take that tone. I'm sorry. See? Like that. I don't know what happened. I just lost control of myself. Nakakatawa, no? Nag-umpisa sa hindi sinasadyang pagbukas ng pinto at tumama sa sasakyan niya hanggang sa nagbanggaan na sila. Ganito natin kalimitan ina-express yung galit natin. With limited understanding. Without knowing kung ano talaga yung tunay na nangyayari, we judge, we express our anger. Without asking kung ano ba talaga yung tunay na nangyari. Without asking kung ano yung buong istorya. Without looking at the big picture ng senaryo. Kalimitan kesa hindi, we express our anger that way. Na hindi natin alam yung buong istorya. Pero dahil galit ka na. No, wala ka nang pakialam kung tama, mali. Wala ka nang pakialam. Ang concern mo, yung galit mo kailangan mo ilabas. Diba? Hindi naman sinasadya, pero nagbanggaan na sila ng sasakyan. And most of the time, ganun tayo. Hindi naman sinasadya, hindi naman minimin yung sinabi sa'yo. Pero kinat mo na yung friendship. Hindi naman minimin yung sinabi sa'yo, pero nagalit ka na. Hindi naman mean yung sinabi sa'yo, hindi naman niya minimin. Hindi naman talaga yung ibig sabihin, meron lang isang marites na nagkwento sa'yo at sabi, ganito baga sinabi niyan. Pero hindi naman yun yung buong pagkakasabi. And dahil galit ka na, you cut everything off. Pinutol mo na yung relationship mo sa kanya. No? Ganun tayo mag-express ng anger. Limited yung ating pang-unawa. Limited. Pangalawa, directed at the person. No? Meron siyang ginawa, pero galit ka, hindi sa ginawa, dun sa tao. Di ba? Galit ka dun sa tao. We easily lose control, sabi nga ng babae. Nawala ako sa sarili ko, hindi ko na alam kung ano nangyari. Ilang galit mo na ang hindi mo na alam kung ano nangyari. Ilang gamit na sa bahay ang nawasak mo. Ilang plato na ang ibinato mo dahil sa galit. Ilang cellphone na ang binato mo sa kama dahil alam mo mahal eh. Hindi pwede. Pag medyo mahal at ikaw din maapektuhan, medyo nahihimas-masan. Pero ilan na ang nasira mong gamit dahil you lose control. Ilang pasana ng asawa mo ang gumaling because you lose control of your anger. Ano po? We seek to hurt. We seek to hurt. We seek revenge. It doesn't matter kung gaano mo siya kamahal. Kapag ikaw ay galit, ang gusto mo gumante. Gusto mong manakit. Tama po? Gusto kong manakit. Ako din po ay ganun. Ganon din po ako. Yung galit ko ay hindi siya nawawala hanggat hindi ako nakakasakit o hindi ako nasasaktan.
Natatandaan ko po meron akong galit dati na sinuntok ko ng sinuntok yung pader na hawak ko yung cellphone. Nung nahimasmasan ako, dalawa iniiyak ko eh. Ang sakit ng kamay ko, sira yung cellphone ko. Meron po tayong ganong klase ng uncontrolled anger. Po. While ang Panginoong Jesus, ganito siya magalit. Sabi po tingnan po muna natin sa Matthew 21:12 to 13. Ito po ay isang senaryo kung saan ang Panginoong Jesus ay nagpakita ng galit dahil sa hindi paggalang ng mga tao sa templo ng Diyos. Sabi diyan, pumasok si Jesus sa templo, pinagtabuyan niya. Pinagtabuyan niyang palabas ang mga nagbibili at namimili roon at pinagtauban ng mga hapag, ng mga mamamalit ng salapi, ang upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. Verse 13, sinabi niya na sasaad sa kasulatan, ang aking bahay ay tatawaging bahay ng panalanginan. Ngunit ginawa ninyo itong pugad ng mga magnanakaw. Dito makikita natin na perfect yung understanding ng Panginoon sa kanyang galit. Tingnan po natin ha. Ang senaryo ay pagdating ni Jesus sa temple, mayroong mga nagtitinda ng kalapate at mayroong mga namamalit ng salapi. Ang ginawa niya pagdating niya sa temple, nagalit siya. At tinaboy niya yung mga nagtitinda, tinaob niya yung mga table. Kung ikaw ang isa sa mga pamilya or anak ka ng isang nagtitinda, tingin mo, reasonable yung ginawa ni Jesus? Tingnan niyo po. O ikaw na mismo yung nagtitinda. Nagtitinda ka lang naman, nasa church ka pa. Tapos biglang yung isang self-proclaimed na son of God, itataboy ka. Ha? Nasaan ang love? Akala ko ba maka-Diyos ka, bakit mo ako tinataboy dito? Nagtitinda lang naman ako. Ito lang yung source ng aking income. Di ba? May isip mo ang lupit ni Jesus. Kung ikaw yung nakasaksi, bibili ka lang naman ng kalapate, no? Tapos biglang nagkagulo dahil tinaboy ni Jesus. Ikaw, lupit naman nito. Di ba? Sasabihin mo, ano ka ng Diyos, pero ang lupit mo naman pala. Di ba? May isip mo, sino siya para gawin yon? Naandun yung mga leader ng temple, hindi naman pinapaalis sila. Tapos, here comes Jesus, papaalisin niya lahat. Tataob pa niya yung mga table. May isip mo, sino ka para gawin yan? Siya nga leader, di naman niya ginawa sa akin yan. Di ba? Pero kasi, ang pangunawa natin ay sobrang kitid. Nakikita natin yung simpatya sa tao, nakikita natin yung napaka-short-sighted natin. Pero si Jesus kasi, perfect yung kanyang understanding. Alam niya na ikakagalit ng Diyos ang ginagawa ng tao na paglapastangan sa templo ng Diyos. Kasi ito ay nangyari na nung Old Testament. Sinabi ng Diyos na siya ay nagalit sa Israel dahil hindi nila ginagalang yung templo. Sila ay nasa templo para sa kanilang sariling kapakanan. At nagalit ng matindi ang Diyos doon. Ayaw ng Panginoong Jesus na maranasan niya, na maranasan ng mga nagtitinda, yung galit ng Diyos. Kaya siya yung nagalit. With the perfect understanding, with the perfect picture, with yung buong picture na nakikita niya, in-express niya yung galit. Ang galit ni Jesus ay, galit siya sa pagtitinda, hindi sa nagtitinda. Never niyang sinaway o never mo mababasa dito na dahil doon sa nagtitinda. Kaya ako naman tinabuyan dahil pamilya nito yung nagtitinda Kung hindi naman yan ang nagtitinda, okay lang. Hindi Galit siya doon sa pagtitinda mismo. Galit siya doon sa pag-disrespect sa templo ng Diyos. No, iisipin mo na parang, siguro kung kung kapatid niyo yung nandun, okay lang. Hindi. Hindi siya galit doon sa nagtitinda, kundi doon sa pagtitinda. Doon sa hindi mo paggalang sa templo ng Diyos. Ano pa? Ang kanyang galit ay patient and controlled. Controlled. Controlled, itinaob nga yung mga table. Controlled ba yon? Tignan niyo po sa verse 14. Habang si Jesus ay nasa templo,
lumapit sa kanya yung mga bulag at mga pilay at sila'y kanyang pinagaling. Verse 12 and verse 13, nagpakita si Jesus ng galit, tinaob niya yung mga table. Verse 14, lumapit sa kanya yung mga pilay at mga bulag at kanyang pinagaling. Alam niyo po, control yun. Kasi sa nararanasan natin anger, di ba? Pag nagalit ang nanay sa isang anak, lahat damay. Pati asawa. Di ba? Hindi kasi controlled eh. Pag nagalit, lahat, kung 7 yung anak niya, 7 yung galit kasama yung asawa. Mana kasi kayo sa tatay niyo, kaya kayo ganyan. Ganun po nanay ko eh. Pag nagalit, mana kasi kayo sa tatay niyo. Ang tatay ko wala naman sa Pilipinas, galit na rin siya doon sa... Damay-damay na, pero ang Panginoong Hesus controlled. Galit siya doon sa nangyari, pero nung may lumapit sa kanya para humingi ng tulong, tinulungan niya. Pinagaling niya. Hindi niya sinabing, kinukonsente niyo kasi yung mga nagbebenta dito, kaya nandito yung mga yan eh. Hindi. Hindi niya sinabing, bahala kayo. Binastos niyo ang templo ng Diyos, kaya bahala kayo. Hindi siya ganun. Hindi siya ganun. Ang kanyang anger ay controlled. Ilang tao na ang hindi mo naman kagalit, dinamay mo lang. Ikaw, kaibigan ka niya, ha? Hindi tayo okay. Dinamay mo lang. Hindi ka naman talaga gagalit sa kanya. Na. Dahil magkakaibigan kayo, ilang churchmate na ang iniwasan mo, ilang grupo na ang iniwasan mo, dahil kaibigan nila yung taong kagalit mo. Nandadamay ka. Hindi controlled yung galit mo. Hindi na nga tama na magalit ka, nandamay ka pa. Di ba? Na po ang galit ng Panginoong Hesus, it's seek to restore. See? Pinagaling pa rin niya yung mga bulag, yung mga pilay na nandun sa templo, na bumastos sa templo ng Diyos. No? Ang galit ng Panginoong Hesus is not for us, it's not to damage us. Ang galit ng Panginoong Hesus is to restore us. Amen? Anger, alam niyo po ang galit, ito ay, hindi naman talaga natin may iwasan eh. It could be magalit ka sa pangyayari sa buhay or sa tao. Ang anger ay hindi natin may iwasan. Pero, kaya nating i-handle. Dapat matutunan nating i-handle. Kailangan hindi yung anger yung nag-handle sa'yo. Ikaw ang nag-handle sa anger. Hindi mo ito maiwasan, magagalit at magagalit ka. Pwedeng magalit kayo sa akin mamaya. Pwedeng tama na magalit ka sa akin. Pwedeng may reason ka na magalit ka sa akin. Pero hindi galit ang mag-handle sa'yo. Ikaw dapat ang mag-handle sa galit. How you express anger, ito yung nagpapasama. Ito yung sumusugat, ito yung sumisira ng ating relationship. Ang solusyon ng Diyos, kung tayo ay magagalitin, ang solusyon ng Diyos, be more understanding. Mas maging maunawain tayo. Sabi sa Psalms 103, verse 8 to 10, sabi diyan, kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yung taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Kung siya ay magparusa, hindi katumpas ng pagsuway. Hindi niya tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Napakabuti ng Diyos na nauunawaan niya tayo. Sa bawat galit na nararamdaman natin gusto natin gumante, tingin mo hindi nagalit sa iyo ang Diyos. Pero hindi siya gumante. Amen? Kaya pala, hindi madaling magalit ang Diyos kasi unawang-unawa ka niya. Unawang-unawa niya tayo. Ano po? Sa halip na magalit, ang nararamdaman ng Diyos ay habag. Sa halip na siya ay magalit sa mga ginagawa nating kalokohan, kasalanan, pagkakamali, sinasadya mo man o hindi,
imbis na magalit, ang Diyos ay nahahabag. The more you understand the person, the less angry you become towards him. Kapag mas nauunawaan mo yung tao, mas humahaba yung pasensya mo para sa kanya. Mas nauunawaan mo siya, mas hindi ka mabilis magalit sa kanya. Kaya pala siya bida-bida kasi kulang sa atensyon. Kaya pala siya tahimik kasi lagi siya nare-reject. Hindi ka magagalit eh. Kapag nauunawaan mo ang tao, hindi ka, hahaba yung iyong pasensya para sa kanya. Minsan iisipin natin, kalimitan ang nangyayari sa isang relationship ganito. Ganun na talaga yan. Hindi na yan magbabago yung mister ko. Ganun na talaga yan. Lasingger yan, hindi na yan magbabago. Tamad yan. Kung hindi na nga lang bang pagtiisan. Diba? Pero alam niyo po, hindi pagtitiis ang solusyon. Pangunawa. Pangunawa. Hindi pagtitiis ang solusyon. Hindi mo kailangan tiisin. Ang kailangan mo unawain. Nanay ko, ganun talaga. Sugarol na yan. Ewan ko ba, kung kailan tumanda, saka nagkaganyan. Di pagtiisan na nga lang. Hindi pagtitiis. Pangunawa. Para ma-express natin yung ating galit in a constructive way, kailangan mo unawaan natin yung tao. Bakit ka ba nagagalit sa kanya? Ano ba ang kinagagalit mo sa kanya? No, ang galit ay napapalitan ng habag kapag inuunawa natin yung tao. Ano po? At ito po yung love indeed. Ito po yung love in action. Pwedeng tama na magalit ka, pero pinili mong umunawa. And that is love in action. Pwedeng you have all the rights to be angry, pero mas pinili mong umunawa. And that is love in action. Always seek to understand others, and you will not fail to love them. Kung lagi nating uunawain ng tao, bantao, you will not fail to love them. Look, kapatid, hindi mo na kailangan tumingin pa sa malayo o kaya hanapin yung mga taong kailangan mong unawain. Kaya sabihin mo, i-apply ko to sa care group. Attend ako ng care group, i-apply ko to. Look, hindi mo na kailangan tumingin sa malayo. It could be your spouse. Hindi nyo na nauunawaan yung isa't isa. Pagod na kayo sa work, may isang pagod sa work, may isang pagod sa bahay. Kaya pag nagtagpo, magkagalit. Hindi mo na kailangan lumayo. It could be your anak. Pwede sa anak mo, hindi mo napapansin, sobrang magagalitin ka na sa anak mo. No, lagi na lang mali yung nakikita mo. Umupo lang, ba't umupo ka dyan? Tumayo, ba't ka tumayo? Hindi kita pinapatayo. Anong gagawin? Di ba? Sabihin mo, ikaw napakatamad mo pumasok. Todo kayo kami para mapag-aral ka, ayaw mo pumasok. Nung pumasok, ginabi sa school, ba't ka ginagabi? Nagawa po kami ng project. Ano nagawa ng project? Puro ka na lang school. Ayaw mo na gumawa sa bahay. So ano pong gagawin? Di ba minsan, hindi mo na naiintindihan. Hindi mo na kailangan lumayo. I-apply ko to sa mga co-minister ko. No. O yung mga kabataan dito, dapat pala, ganito ko pinapakasamahan yung mga tao sa church. Hindi mo na kailangan lumayo, kapatid. Dahil baka parents mo ang dinidisrespect mo dahil galit ka sa kanya. No? Ay, kinapasensya mo sa magulang mo. Ano pa naman ito si nanay? Paulit-ulit na lang. Ano pa naman ito si nanay? Ilang beses ba sasabihin, Nay? Ilang beses? Di ba? Nakakainis sa bahay, ang kulit-kulit ni tatay. Ulit-ulit na lang. Baka doon mo kailangan i-apply na unawain sila. Pwedeng sa kapatid mo. Nagagalit ka sa kapatid mo. Yung kapatid ko nakakainis, sobrang galing kasi, sobrang talino.
Tapos meron ka pang isang kapatid. Ito naman kapatid kong ito. Wala nang silbi sa buhay. So, saan pupunta? Hindi mo na kailangan lumayo, kapatid. Baka kasi ang pangunawa na kailangan mong bigyan na yung pamilya mo mismo. Maybe the reason why you're here alone at hindi mo sila kasama ay dahil hindi mo pinapakita yung pangunawa sa kanila. Look, ang pag-ibig ng Diyos, kung naniniwala kang mahal ka ng Diyos, ito ay hindi makikita sa commercial. Ito ay makikita sa iyo. Ang pag-ibig ng Diyos, para ito ay, sabi mo, Pastor Sam, invite kita, punta ka sa amin, sharean mo yung pamilya ko para makilala nila ang Diyos. Look, ang pag-ibig ng Diyos ay mararamdaman through you. Sa'yo. Ang pangunawa ay makikita sa'yo. Baka nga, bago ka pumunta rito, nagmurahan muna kayo ng magkapatid eh. Ay, hiram ko lang yung damit mo eh. Magsisimba ako. Pera muna ako. Di ba? Baka hindi natin napapansin na higit sa ibang tao na nangangailangan ng pangunawa, baka pamilya mo yung pinaka nangangailangan ng pangunawa mo. No? Instead of sharing God's love, ang nakikita nila sa atin ay anger, hate, bitterness. Hindi sasabihin nila, yan ba ang Christian? Kung hindi po natin ma-handle yung anger ng tama, kapatid, ang unang maapektuhan ay pamilya mo, mga taong mahal mo sa buhay. Alam niyo po, hindi naman ini-expect ng Panginoong Jesus. Wala, actually, Jesus is expecting nothing from us but to love one another. Yun lang. Pero hindi madali. Hindi niya ina-expect na masaulo mo ang Bible, maging perfect ka, hindi ka na magkasala, ikaw ay pagpunta mo sa church ay nakagalang ka na lamang at may halo ka. Hindi na ina-expect ng Diyos. Ang ina-expect ng Diyos sa atin ay magmahalan tayo. Mag-unawaan tayo. Ano po? Ilang Sunday na ang nilibanan mo dahil ayaw mo makita ang ka-churchmate mo? Ilang Sunday na? Ilang ministry na nagpalipat-lipat ka na sa mga ministry dahil kada ministry meron ka na nakakagalit. Gumawa ka na lang kaya ng sarili mong ministry. Ano po? Alam niyo po, hindi natin mauunawa, hindi natin matututunan ang umunawa sa iba hanggat hindi natin nauunawaan kung paano tayo inunawa ng Diyos. Hanggat di mo nakikita yon na inunawa ka ng Diyos, mahirap para sa iyo ang umunawa sa iba. Ako po nung bagong salta ako sa HTBC, way back 2004, hindi po ako madaling unawain. I was 16 years old that time, and isa lang bagay ang alam kong ginagawa ko noon sa buhay ko. Nag-rebelde ako sa magulang ko. Galit ako, rebelde ako sa magulang ko, stubborn ako. I was so confused that time. Tapos pumunta ako sa church. Nawala akong ibang naramdaman ko, hindi pang unawa. Hindi ako nabago ng mga religious activity, to be honest. Like, punta ka dito every Sunday para Hindi ako nabago nag-aral ako mag-gitara para makapag-worship sa Diyos. Hindi ako nabago ng pagigitara. To be quiet, honest with you. Hindi ako nabago ng every week na magba-Bible study at attend ako ng linggo. Well, nakatulong siya, but hindi talaga yon. What really broke my heart is nalaman ko na nangunawaan ako ng Diyos. Yung ikinapuputok ng dibdib ko na galit sa magulang ko, sa mga kapatid ko, nangunawaan pala ng Diyos yun. At hindi siya galit sa akin. It makes me, alam mo yun, mas madaling maniwala sa Diyos kapag naunawaan mo na nauunawaan ka niya. Napakadaling maniwala sa Diyos. Hindi kailangan ng religious doctrine or whatsoever na kailangan mong gawin na tradition, na kailangan mong magbuhat ng krus. No, hindi mo kailangan. Kailangan mo maunawaan mo na mahal ka ng Diyos. Madaling maniwala sa Diyos.
Kapag naunawa mo, mahal na mahal ka niya. Alam niyo po, that time nung nag-umpisa akong maging Christian, hindi naman ako natakot na itago kung sino talaga ako. Parang inadmit ko kagad kay Pastor Jesse. And thank God na it's not the doctrine eh. It's really the love of God that changed my heart. Na naramdaman ko sa mga kapatiran, na naramdaman ko kay Pastor Jesse. It's really the love of God. No, alam niyo po ang Panginoong Jesus. Kung nakita natin kanina na nagalit siya nung nasa templo, may isa pang pangyayari sa buhay niya na sobrang nakakagalit. Alam niyo po kung ano yon? Nung siya ay nakapako sa krus. Nakapako siya sa krus, kinukutsa siya ng mga tao, nililibak siya, sinasabi niya, kung ikaw ay anak ng Diyos, bumaba ka dyan. Pinagtatawanan siya, nilagyan siya ng koronang tinik. Nakakagalit yun. Di ba? Hindi nga tayo si Jesus eh. Pero nakakagalit yun. Pero ano ba ang dahilan kung bakit siya napako sa krus? Hindi ba kasalanan mo? Hindi ba kasalanan ko? Pero imbis na magalit si Jesus, ang sabi niya, Father, forgive them. Hindi nila nalalaman kung anong ginagawa nila. Unawang-unawa po tayo ng Panginoong Jesus. And kung meron kayong gustong i-take home ngayong Sunday ay ito, unawang-unawa ka ni Jesus. Kailangan mo unawain na unawang-unawa ka ni Jesus para maunawaan mo ang ibang tao. Unawang-unawa ka niya. Alam niyo po, hindi ni-require ng Diyos na maging perfect ako. Actually, nagtataka nga ako na parang kapag every time natatayo ako sa harapan ninyo, medyo sobrang pasasalamat sa Diyos na rin, pero sobrang grabe na paano ako nakakatayo sa inyong harapan. I'm not a perfect man. I'm not even a kind person. Pero kasi para sa Panginoon, even if you are broken, you can be useful. And we are all broken vessel to Him. Yun yung amazing grace ng Diyos sa atin na kailangan nating tanggapin. Hindi mo kailangan maging perfect. Hindi mo kailangan maging mabait. Ang kailangan mo maniwala sa Kanya. Amen po ba? For us to love one another, maniwala kang mahal ka ni Jesus. Ulitin ko po kapatid, para maibig natin ang isa't isa, kailangan mong maniwalang mahal ka ni Jesus. Kapatid, I think ito na yung tamang panahon para surrender natin ang ating buhay sa Panginoon. Huwag na natin ipagpaliban dahil hindi naman natin alam ang bukas. Ang mahalaga, kung iniisip mo na kailangan mo munang maging mabait para tanggapin ang Panginoon ang ginawa niya sa cross, no, you don't. Hindi mo kailangan dahil nauunawaan ka niya. Kaya ngayon, inaanyayahan ko kayo, kung gusto niyo pong tanggapin ang Panginoon, kung paulit-ulit mo itong ginagawa, it's okay. Tanggapin natin ang Panginoon. Sabihin natin ang panalangin ito, Panginoong Jesus, ako po yung nagpapakumbaba sa iyong harapan. Pinubuksan ko po ang aking puso. Lord, tinatanggap kita bilang aking Panginoon, tagapagligtas at hari. Maghari ka sa aking buhay, ngayon at magpakailanman. Salamat po sa banal na Espiritu na siyang mananahan sa aking puso at magtuturo sa akin ng mga bagay patungkol sa iyo. Marami pong salamat sa buhay na walang hanggan. In Jesus' name we pray. Amen. Ako na lamang po ang mananalangin para sa inyo. Panginoon, maraming salamat, Lord, na binuksan mo ang aming isipan. Kung gaano mo kami naunawaan, Lord. Nagiging defensive kami, Lord, sa mga pagkakamali namin kapag ibang tao. Pero Lord, sa harapan mo, we can be vulnerable as we can, Lord. Pwede kaming lumapit kung sino kami, Lord, dahil naunawaan mo kami, Panginoon. Ang tanging dalangin ko, Lord, sa mga kapatid ko na naririto, na nakakadinig ng iyong salita, Lord. Lord, itanim mo ng malalim sa kanilang mga puso ang iyong salita, Lord, at ito'y mamunga sa kanilang mga buhay, Lord. Dinadalangin ko, Lord God, na hipuin mo ang bawat puso na naririto, Lord. Lord, pumunta sila sa lugar na to upang katagpuin ka. I pray, O God, na huwag mo po silang biguin.
I pray that you spare no one, that you touch every heart, oh God. And I pray, oh God, that you bless them, Lord, according to their faith, according to their needs. So God, bless them, Lord. May mga nangangailangan ng financial blessings, Lord. Pour out your blessing, Lord God. After all, you are the God who provides, Lord. May nangangailangan sa amin ng healing, Lord God. You are the God who heals, Lord. You are the life, Panginoon. You are the beginning and the end of our life, Panginoon. So I pray, O God, that you bless my brethren here, O God. Lord, O God, bless them, Lord. Bless them, Lord, abundantly. Bless them, Lord, O God. Bless them, Lord, O God. And now may the Lord God bless you and keep you. And may His face so shine upon each and every one of you and be gracious to you. May, in the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit, in Jesus' name we pray. Amen and amen.